Sa nangyaring kilos protesta kahapon, libong mga kabataan ang lumahok kabilang nariyan ng mga aktivistang grupo at mga estudyante sa iba't ibang universidad ng Metro Manila. Ayon kay Christine Baculi na nakatira sa Ligarda, Quiapo, tama ang ginawang pag-alma ng bayan sa panloloko na ginagawa ng mga sangkot sa katiwalian at humihiling na sana ay may gawin ng Pangulong Marcos Jr. tungkol rito. If BBM is with us, then tulungan niya tayo na managot kung sino talaga yung dapat mga managot and makulong kung sino yung mga dapat makulong. Samantala, may mga kabataan rin na nagsunog ng truck, motorsiklo at nagbandalisa sa mga lugar na pinangyarihan ng mga kilos protesta. Bunsod nito, may mga nasaktan na pulisya at ralista. Ayon naman kay Natrick J. Subak na nakatira sa malapit sa Mindiola kung saan nangyari ang riot, di umano ay may nagpaputok ng baril at may tinamaan sa pagitan ng isang grupo ng kabataang ralista at ng kapulisan. May nabalitaan po ko dyan na may namatay ito or na baril. Kaya natakot na rin po ako, umakit na rin po ako kasi hindi ko na po kasi. Andito tayo ngayon sa Ayala Bridge, Maynila kung saan makikita ang truck na sinunog ng mga rallyista sa isinagawang kilos protesta kahapon. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagpapatrol ng kapulisan ngayong Lunes sa mga lugar na pinangyarihan ng protesta, kabilang na riyan ng Mindiola at Ayala Bridge. Saludo naman si Acting PNP Chief Jose Melencio Sinartates Jr. sa ipinakitang totoong tapang at dedikasyon ng mga kapulisan sa kabila ng mahirap na sitwasyon at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Samantala, pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang paglilinis at pagsasaayos muli ng mga lugar kung saan ginanap ang mga protesta, partikular sa Mindiola, Recto, Liwasang Bonifacio at Taft Avenue. Kaugnay rito, ibinunyag na alkalde na mayroon umanong nagmanipula sa mga kabataang rallyista at ang nag-organisaan niya ay isang dating politiko na Filipino-Chinese at isang abogado. May mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese, may isa naman lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin yan. Sa kasalukuyan, mulat na ang mga Pilipino sa nangyayaring korupsyon ngayon sa gobyerno at dapat na umaksyon ng Pangulo sa mga nangyayaring katiwaliang ito. Ayon yan kay Ronnie Ducos na nagtitinda ng mga panyo sa bangketa ng Maynila. Imbis na yung mahihirap tulungan nila, lalo pa nilang pinahihirapan at yung mga mayayaman, lalo na lang pinapayaman. Kaming mahihirap na maliliit, pinagnanakawan nila. Sa gitna ng nangyayaring korupsyon sa bansa, sigaw ng mga Pilipinong dumalo sa protesta, hindi lamang dito sa Metro Manila pati na rin sa iba't ibang lugar sa bansa na dapat ay pagbayarin ng mga korap na politiko at kontratista upang mabigyan ng hustisya ang bilyong-bilyong nawawalang kaban ng bayan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.